Gumagamit ang Golden State ng tatlong magkakaibang starting unit sa tatlong magkakaibang preseason game. Na base naman kay Steve Kerr, gagamitin nila lahat yung preseason game para mag-experiment. 3 beses na rin sinabi ni Steve Kerr na gagawin niyang second option si Wiggins, hindi pa rin naglalaro. Doubtful pa sa susunod na game versus Detroit na siniseryoso naman ng Pistons yung preseason. Sinusulit na nilang makakuha ng panalo. Si Kyle Anderson naman naging sentro bigla ng Golden State pero expected naman talaga niyang siya yung magiging number 5 position dahil sa small ball setup ng Warriors. Media day pa lang sinabihan agad ni Draymond na si Anderson yung number 5 bago pa lang din mag-preseason yun. Siya lang kasi din yung eligible so far sa lineup ng Golden State bilang backup center dahil listed siyang 6'9 pero sabi ng iba 6'8. Ang wingspan pa ni Anderson 7'3. Si Kevon Looney naman ay 6'9 ang listed height niya. May career average si Anderson na 33% sa 3-point area at 47% sa field. Undersized din si Kevon Looney bilang sentro pero halimaw naman sa rebounds. Si Anderson undersized din pero may option naman siya sa spacing dahil nga sa 3-point shooting niya. Hindi naman bago na si Anderson naglalaro bilang sentro dahil nagamit na rin naman siya sa Minnesota sa ibang mga setup doon na siya yung number 5. Meron siyang stats doon na 127 sa offensive rating at 97 sa defensive rating. So mataas yun. Yun nga lang ang net rating niya 29, negative. Kaya niya kasing bantayan yung mga guards, forwards hanggang center. Last year, nung nakalaban ng Minnesota Nuggets, si Anderson may mga plays doon na siya ang bumabantay kay Nikola sa perimeter. Kahit mga guards na babantayan din niya. Yun ang intangibles na hinahanap ng mga teams. Kaya mabenta pa rin si Kyle Anderson kahit meron siyang 10K. Kumbaga, effective siya sa number 5 position pero sa overall, negative. Hindi maganda yung kinalalabasan or nagiging result. Hindi rin ganun kadali nakuha ng Warriors si Anderson dahil dinaan siya kasama si Klay at si Buddy Hield sa 6-team transaction via sign and trade. Unang beses sa history na merong 6 na teams ang naging involved sa isang transaction. 3 taon din na nakuha niyang kontrata. Mukhang maganda naman ang naging resulta dahil butas na butas yung gitna ng Golden State naging donut pero 2 3-point shot agad si 10K sa first 5 minutes. Effective si Anderson bilang sentro individually pero hindi pa alam doon kung magiging maganda yung net rating niya kasama yung 4 pang player ng Golden State. Siya lang din yung nakakagawa na hindi na kailangang i-slow-mo ng mga TV network yung replay dahil naka-slow-mo na siya. Limited minutes lang din naman ang ibibigay kay Anderson dahil meron pang player hindi naglalaro. Pero optional position yung center para sa kanya. At least yung dalawang nakaaway din ni Tito Rudy magkakampi na ngayon sa Golden State, si Draymond at si Anderson. Dahil din sa spacing ng Golden State, hindi sila basta-basta na out-rebound. Sa NBA website, last season sila yung nasa top pa ng rebound. Bukod sa 3-point shooting at assist, yung rebounds ang isa sa mostly nakukuha nila doon mga long rebounds dahil sa long shot din na ginagawa. Tinalo pa ulit nila sa preseason ang Sacramento Kings. Si Lindy Waters mukhang makakasecure ng kontra sa Golden State. Non-guaranteed pa yung kontrata niya. Pwede kasi siyang bitawan ng team or pwede siyang i-guaranteed pero kailangan niyang tumagal sa team until January. Hindi man siya nakashoot ng 3-point shot versus Sacramento Kings sa ikalawang game, niyari naman niya sa free throw area. 7 out of 7. Meron pa rin siyang 9 points sa loob ng 15 minutes. So magandang stats yung binigay niya. Siya yung may mataas na plus-minus rating sa game.